paano kung halimbawa individuals? Halimbawa niyan, tatlo. Yan. Na hindi mo alam na, Yan, na-screenshot pala yung conversation ko. Yan. So parang ang hirap i-point out o ituro, Sino, i-identify alin. sino ang sino, alin. Oo. So Diba? meron tayong tinatawag na cybercrime law at yung illegal or anti-wiretapping law. Kaso, ang tatanong natin dito dyan, no, yan ba ay pasok na naman dito sa sitwasyon na ito? Kasi pag sinabi nating wiretapping law, meron bang in-install na ni-record? Meron bang ginawang parang, kumbaga sa RA 9262, in-stock ba sila? No? Meron ba dyang, like yung usual, classic na anti-wiretapping law, meron tayong telephone conversation, Yes. nire-record ko na hindi mo alam Yes. sa kabilang linya, tapos ililik ko yan, di ba? O may familiar tayong kaso niyan, di Oo ba? nga. Political hello. Hello. Diba? So, ganon. So, kung halimbawa yan walang authority or walang permit dun sa kabilang linya na ito i-record ko at ito i-upload ko, ito i-publish ko, pwede kang maging liable. Kasi sasabihin mo, sige, ito ay pruweba ng isang krimen na ginawa. Halimbawa lang, kasal itong pinag-uusapan natin, no? Kasal si Jam at si Jennings. Tapos ito ay nakuha na ebidensya ng marital infidelity, no? Ground yan for legal separation or let's say ground for psychological abuse under RA 9262. Pwede mo bang i-introduce as evidence? Sure, pwede mo yang i-submit, pero ang tanong, ang korte, gagawin ba yang Tatanggapin admissible? Diba? Ang hirap naman! Oo, kaya nga, alam nyo, ang dali-dali magsabi na, ay, nako, liable. Diba? Kasi at first glance talaga, no, at the outset, meron talagang dapat liable. For example, kung halimbawa tayong dalawa, nag-usap at meron yan unauthorized na nag-leak sa public na wala tayo halimbawang permit. Alam. Or ikaw or ako walang permit. Either sa atin nag-upload, nag-publish niyan. So, dapat meron, di ba? So, kung okay, kanina, no, sabi ko sa'yo, no, kung ang tanong, pwede bang mag-file? Pwede mag-file. Kasi alam niyo yung lilipat tayo doon sa isang binanggit ko na batas, no? Yung cybercrime law. Yeah. Lahat ng ating mga offenses under the revised penal code, pinapalala siya in terms of the penalty, in-elevate, aggravated, mas qualified yung ating offense at yung penalty na punishment, no, nakatapat ng offense kapag gumamit ka ng telepono, ng wifi, in other words, ng technology. Okay. So, ano ba yung naiisip natin na medyo malapit, no? Nakikita ko yan, no, sa mga Facebook posts. Kasi nanirampuri, ganyan. At nabalitaan natin, may mga na-pull out na ads, di ba? Na mga endorsements. Ano nga ba, no? Ito ba ay nanggagaling dun sa intent ng paninira, which is the essence of libel. At since gumamit ng telepono, ng teknolohiya, cybercrime, cyber libel. Okay, ang tanong, pwede ba mag-file? Abay, pwede. Yes. Okay. Pero may pangalawang tanong na naman, di ba? Iyan ba ay magpo-prosper? O ikaw Yun ba ay nga. mananalo? Di ba? Kasi madali mag-file. Kahit naman sino pwede mag-file, di ba? Pero ang tanong, since this is a criminal complaint, it will be filed sa Office of the City Prosecutor kay Fiscal, no? So the Honorable Fiscal will conduct the usual preliminary investigation para mag-determine yung tinatawag natin at the level of the fiscal po, no, ng probable cause. Probably ba ay kinumit niya yung crime na yan? Ang esensya kasi ng libel, for example, no, at cyber libel sa kasong ito ay yung intent but to defame, di ba? I see. Yes, Intent yes. to blacken the reputation, di ba? Meron ba? So ibabalik natin, no, sa general public, no, at doon sa mga talagang nakasubaybay at nag-ubos ng oras ng tulog nila. Nagsakripisyo ng inyong sleep hours, required 7 to 8 hours. Para lang masubaybay. Kasi madaling araw siya pinost, di ba? Yes. So ang mga tao talaga naman hindi productive the following day, no? At natabunan pa pati yung martial law ng South Korea. Correct. Diba? Magkasabay pa talagang lumabas. Correct. O, diba? So makikita natin talagang prioridad.